maganda lamang po sa inyo ang nakakakilala sa akin sa bangga. Ako yung matagal na nawari sa akin ko lang. Ang muling pagpunta ko rito ay panahon dumalaw sa kapatid na Robert Johnson. Mga 10 taong mahigit na. Magalaw dito si kapatid na Robert Johnson. At sa tagal po na yun, ako po'y mag-5 taon na dito sa Pilipinas po. Ako naman nahihiya na sumirik sapagkat ako'y natatakot na baka sa tagal ng panahon ay wala nang nakakilala sa akin. At maraming salamat sa panihan. So ngayon po ang ating pong paksa ay Believe a Sandals. Pero bago po simulan ito, nais ko pong tanungin kayo ang ilang katanungan at kung magbigay po kayo ng comment tungkol po sa title natin, either it is bad comment or good comment, welcome po siya. So ano po ang napapansin ninyo doon sa salitang sa panilaan sa phrase na Believe a Sandals? Anong napapansin po ninyo? Pagdating po sa Facebook, meron po tayo tinatawag ng mga grammar police. Diba? Mga Facebook post. Marami po mga grammar police. Maaaring binaligaw po dito. Sarap kayo napansin. Ang dahilan po kaya ako tinatanong yan sapagkat yan po, ito po title ko ay itinanong po sa isa sa dalawang model ng artificial intelligence. So, kung kayo nag-aaral, mga estudyante, kung mayroon kayong assignment, gagawa kayo ng essay, punta kayo sa ChatGPT o DeepAI, sabihin lang ninyo yung paksa at gagawa kayo ng essay. Complete kasakarap. Kaya lang, hindi kayo matutulog. So, mawawala yung skill. So, tinanong ko yung ChatGPT. Sabi ko sa kanila anong mali dito sa Believe a Sandals? What is wrong with my Believe a Sandals? So, sumagot po sila pareho. At ang sagot po nila ay inaasahan ko lang. Ang sabi po nila, Believe a Sandals is grammatically wrong. And I agree. Tama po sila. Sapagkat yung salitang sandals, it is a plural. H is a singular. So, kung yung sandals ay plural, dapat po wala siyang definite article. Wala po siyang indefinite article na singular. Wala pa tayong plural na definite article. So, sabi ng ChatGPT, so i-revise mo yan, ito na dapat, we need a pair of sandals para mag-agree dun sa definite article na A o indefinite article na A, or otherwise, tanggalin mo yung A, Believe sandals. Pero kinontes ko po sa kanila yun. Kinontes ko sa ChatGPT. Hindi po lahat ng sinasabi ng ChatGPT totoo. Kasi may konotasyon po na pag sinabi ng ChatGPT, tama. Hindi po lahat ng sinasabi ng ChatGPT, tama. Marami po silang maling sinasabi. Ang problema lamang po, karamihan po na pupunta sa ChatGPT o sa artificial intelligence yung mga taong nagkukulang sa pananaliksik. Tandaan po natin ang isang basong walang laman, kahit anong ilagay mo, tatama. Lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng soft drinks, lagyan mo ng kape, lagyan mo ng toyo, lagyan mo ng sukat, tatanggapin po yan. Pero kapag yan ay may laman na, lagyan mo yan ng, may laman na po yung kape, lagyan po yan ng toyo, magkakaroon po ng class sa loob. Mag-aaway po yung dalawa. Diba? Yan po ang nangyari sa amin dalawa ng ChatGPT. Ang sabi ko, paano naman yung news? News. Hotdog and sandwich. Sabi ko plural yan. Pero bakit ginagamit yung salitang definite article na A? So, nag-appreciate. Right, sabi niya sa akin. Tapos piniliwanag ko sa kanya, sabi ko sa ChatGPT, a sentence, a word, and phrases in a sentence should be understood based on the intent of the writer. In this case, based on the context, social, cultural, political, geographical context of the writer. At sabi po ng ChatGPT ng writer. So, yung pong ating title, Believe a Sandals, yan po ay tama. It is grammatically correct
based in these scriptures. Okay? Sandals, wala po, hindi naman kayo pupunta sa... Sino pupunta sa department store na mayroon lang sa sapatos sa paa? Sino? Wala, di ba? So, laging pair yan. Sapatos is plural. But that is singular. Sapatos is Spanish. Plural word than Spanish. Okay? Feeling a sandal. So, ano po yung insight natin po dito? So, ang insight po natin sa title, it is grammatically incorrect in reference to syntactical principle. Syntactical principle means grammatical principle. By grammatical principle or by the rules of the grammar, o kung tawagin po namin yan ay syntax, ito po ay incorrect. Pero, ito po ay grammatically sound when it is aligned with the writer's intent. Yung first two po natin, ito po yung ginagamit nating approach sa scriptures. We intend to understand the passages in the scriptures based doon po sa ating existing knowledge, doon sa ating existing culture. It is syntactically sound, or grammatically sound, kapag kinuha po natin yung intent ng scripture. The third is that the word was figuratively used as readiness caused by the gospel. Yung pong sandals, saan po natin sinusuot yung sandals? Sa paa. Meron na lang kapag putol yung paa mo, ginagamit kong panlakad ng kamay. Diba? Ngayon, yung pong sandals at yung feet, it is, sa scripture po, ito po ay laging lumagarawan, kaya ginagamit bilang po may kinalaman sa pangalan. Halimbawa, pansinin po natin, doon sa aklat ng Romans chapter 10 verse 15, ito po yung paboritong gamitin ng mga Iglesia Christians po 1940. Pero hindi po nila naiintindihan kapag po tinatanong po kung ano yung ibig sabihin ng sumunod na Panginoon. Pansin po natin yung sa Romans chapter 10 verse 15, ang sabi po rito, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila nakasinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng paani akong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na. So yung huling pangungusap ko, pag tinatanong ko sa kanila kung ano ang relevant nila pagdating dito sa pagkaso, hindi po nila masagot ng kahit. Sapagkat hindi po nila naunawaan kung ano ang kahulugan ng talatang ito. Ito po ay hango sa aklat ng Isaiah chapter 52 verse 7. No? Kung saan po ang nag-initiate po ng preaching ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang aklat ng Isaiah 52 verse 7. Simulan po natin sa verse 6. Ganito po ang pagkakamali. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kayo'y matatalastas nila sa araw na iyon na ako'y yaong nagsasalita. Narito, ako nga, sino ang nagsasalita? Ako nga, that is God. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niya akong nagdadala ng mabuting balita na nagkahayag ng kapayapaan, nagdadala ng mga mabuting balita sa kabubuti, nagtatanyag ng kaligtasan na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay nagahari. So ito po yung relevant doon sa aklat ng Romans chapter 10 verse 17. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila masinugo? Meaning po, kung hindi nagsalita ang ating Panginoon Diyos, wala pong tao pwede. Malibang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisipan sa tao, wala pong sino mang mangangaral. Kaya nga po, pag may sinusugo ang Diyos, anong sinasabi ng Diyos? Sabihin mo sa kanila, ito ang sabi ng Panginoon. Mayroong pinagdadalang mensahe ang